Dito sa probinsya, hindi mo po problemahin kung anong iyong uulamin. Basta maging masipag ka lang sa panghuhuli. Pero minsan, kahit may kamahalan, ay kinakailangan mo ring bumili dahil minsan mo nga lang itong matitikman. Magandang araw, nagkayayaan nga ang buong pamilya na manghuli ng isda at saka ng hipon dito sa tinatawag naming anlat. Hindi lang lambat ang ginagamit sa panghuhuli ng isda dito sa anlat at ang ginamit nga nilang panghuli ay yung tinatawag nila ditong sunsuro. Yung aking bayaw at ang aking panganay na anak nga ang lumusong sa tubig. Kailangan kasing hilahin sa magkabilang dulo nito. Kahit hindi pa nga ito tapos na nalalagyan ng tingga ay ginamit na. Sinubukan nga namin kung makakahuli ba ito ng isda dahil ang tingga nito ang magsisilbing pabigat para lumubog sana siya sa tubig. Kahit kulang pang ang tingga ay sinubukan na nga gamitin ito kung makakahuli ba ng mga isda. Kahit pang ulam lang sana ng pananghalian. At yan nga po yung mga kasama namin na nandito na tumatambay at nanunood doon sa nanghuhuli ng isda. Tapos sa di kalayuan ay may nakita kami mga tao na naglilinis ng abalin para kanilang pambenta. Malapit na nga may paggilid yung sunsuro. Unang latag nila yan ng paghuhuli ng isda. Sana na kahit hindi pa tapos na lalagyan ng tingga, itong sunsuro ay makahuli din kahit papano ng isda para naman makalibre kami ng pangulam para ngayong pananghalian. Nakakamiss din kasi ang umulam ng mga isdang tabang. Masalo na yung mga bagong huli. At eto nga mga kabukid na maipagilid na nila, tinignan nga nila yung pinakabulsa niya. Aba kahit papaano, mayroon ding nahuli na medyo malalaking hipon at ganun na rin ang isda. Pagkatapos, inilatag ulit nila yung sunsuro hanggang 4 na latag nga yung ginawa nila. At sa 4 na beses na paglalatag nila, ito po lahat ang nahuli ng sunsuro. Hindi na masama mga kabukid dahil mayroon na kaming pang-ulam para pananghalian. Tapos, nakabili din kami ng abalin galing dun sa mga nakita namin kanina na naglilinis ang abalin dun sa alat. Ibinukod po namin yung mga isda, ganun na rin yung medyo malalaking hipon at yung maliliit na hipon. At habang hindi pa tapos pinipilian yung isda at saka ganun na rin yung mga hipon, niluto ko na muna itong binili naming abalin. Abay, ganito lang karami yan mga kabukid pero ang halaga niyan ay nasa 700 pesos. Di hamak na mas mahal pa siya sa karne ng baka at sa karne ng baboy. Napakasarap naman kasi ng klase ng exotic food na ito. Habang pinapatuyan ko yung tubig doon sa abalin, nililinisan ko na rin itong mga isda na nahuli ng sunsuro. At wala nang ang tubig itong abalin kaya lalagyan ko na ng mantika para may prito ito hanggang sa maging crispy. Ganito po ang pagluluto ng abalin. Kapag dito kasi sa family house, kapag nagluluto kami ng abalin, asin lang ang nilalagay namin. Dahil bawal kasi sa akin diyan ang nalalaki ang may suka at ganun na rin ang paminta sa pagkain. Pero kapag sa bukid kami nagluluto ng abalin ay dati na namin itong tinitimplahan ng suka, paminta, asin at ganun na rin ang kunting betchin. At saka namin ito patutuyuan para mas maging mabango at mas masarap na ang lasa. Para kapag naiprito na ay hindi na ito kailangan pang isawsaw sa suka kahit diretso na nga itong kainin. At kapag ganitong piniprito na nga mga kabukid, tuloy-tuloy lang po ang paghahalo para na sa ganon ay balanse ang pagkakaluto at hindi masunog yung iba. Dahil kapag nasobrahan din po kasi sa pagkakaluto ng abalin ay magiging mapait din ito. Tapos ko na nga pong nailuto yung abalin at nagsinunod ko namang niluto itong hipon at ganon na rin yung mga isda. Na matapos ko na nga lutuin yung ulam namin para pananghalian, salo-salo na ang buong pamilya. Pasintabi na lang po sa mga hindi kumakain ng exotic food tulad na lang nitong abalin. Pero alam niyo ba mga kabukid, ang sarap po nito kapag masubukan ninyong kainin. Hindi nga lang po abalin ang mga exotic food na kinakain namin dito. Kumakain din kami ng salagubang at ganun na nga rin po ng tipaklong. Pero syempre po may season din yon. May buwan kung kailan sila hinuhuli. Ang salagubang kada buwan ng Mayo at Hunyo ang panghuhuli namin dito. Kasi yun yung panahon kung saan lumalabas sila mula sa lupa. At buwan naman ng Setyembre ang panghuhuli ng mga tipaklong. Tapos na po kami magpasalamat mga kabukid ha. Baka sasabihin nyo hindi kami nagdarasal bago kumain. Before po kami kumakain ay nagdarasal kami pero hindi namin yun sinasama sa pagbibideo. Masarap po talagang kumain kapag sama-sama ang pamilya kahit ganito lang kasimple ang mga ulam. Itong bunso ko talaga paborito niya ang hipon. Talagang nag-i-enjoy din siya sa kanyang mga inuulam. Kain tayo mga kabukid. Ang sarap ng abalin. Sasawsaw dito sa suka na may bawang. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. See you in my next video.